purihin ng Panginoon. Tayo po ay makakaupo na. Yung pong nasa likod, marami pong upuan dito sa harapan. Ayan. So magandang umaga po sa inyong lahat. Purihin ng Panginoon. Morning everyone. Tayo po ay nasa morning prayer. Good morning everyone. Okay. So yan, marami pa po upuan dito sa harapan. Praise the Lord, purihin ng Panginoon. So, ang team po natin sa linggong ito is all about the power of prayer. So, ayan. So, bakit kaya pinagsama-sama yung mga malalakas ang boses? No? Ayan, asan na yun? Sa susunod ko, may mas malakas pang boses. Ayan. So, purihin ng Panginoon sa umagang ito. Binigyan tayo ng pagkakataon na maghayag ng salita ng Diyos sa umagang ito. So, wala po sa pamilyang ito ang tatayo. Narinig ko lang yung kay Pastora Seri kanina. Sa pamilyang ito, walang iihi. No? Ayan. Ayan. So, hanggang di natatapos yung word na maririnig natin sa umagang ito. So, purihin ng Panginoon. There's a power of prayer. Amen. Ayan, purihin ng Panginoon. Bago tayo magsimula, tayo po ay manalangin. Panginoon, minsan pa ay nagpapasalamat kami sa umagang ito. Muli, Lord, patuloy ko dinudulog sa iyo na patuloy mo kami samahan, buksan mo ang aming mga puso at isipan, bigyan mo kami ng focus sa pakikinig ng iyong banal na salita, na alam po namin, Panginoon, hindi kami lalabas sa church na to na walang makukuha ang biyaya. Tunay, Panginoon, mapupuno kami ng blessing sa umagang ito, sa maririnig namin na iyong mga salita. Pangunahan mo, Panginoon, ang iyong apanglingkod. Itago niyo po ako sa likuran ng Diyos. Ang iyong krus sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? Purihin ng Panginoon. So, ang topic natin sa umagang ito about call to me. Yan. So, meron lang po akong tanong para maalis yung kaba ko. Yan. So, dapat mula ito sa puso. Sino ba dito ang pumunta sa church na nanalangin muna? Taas ang kamay. Amen. Okay lang. Baka hindi narinig ng iba, lalakasan ko ulit. Sino pumunta rito sa church na nalangin muna? Amen. Praise the Lord. No? Sa pang tanong, dami namang tanong, pag nag-uumpisa, tanong na agad. Okay. Sino po ang dumalo sa morning prayer kanina? Amen. Amen. Tatlo lang nakita ko Okay. So, purihin ng Panginoon. Alam mo, meron po tayong testimony dyan sa morning prayer. Diba na doon nung COVID, no? So, February, na itatandaan ko February. So, marami pong naki-join. Umabot tayo ng mahigit 100. Ngayon yata, ilan na lang? 40, no? Nakakalungkot po, no? Alam mo, isa sa patoto ni Pastor Roland, hindi na nakilala, no? Ito ay tinestemony niya sa morning prayer. Ewan ko kung sino nakarinig doon. Doon sa Germany, meron silang morning prayer. Pero, na-stop yun nung matapos yung COVID. So, nagkaroon na sila ng face-to-face. So, ganoon na lang ang pagtataka ng pastor doon kasi tayo, dito sa Pilipinas, nagpapatuloy pa rin ang morning prayer. Amen po ba? So, kung meron tayong mga prayer request, pwede nating idulog sa morning prayer. Kaya umatin kayo ng morning prayer. Hindi lamang pag na-assign kayo sa kanya kayo dumadalo. Okay? So, alam mo ninyo yung nag-umpisa lang ang morning prayer, unang-una ako, kami ni Sister Sherry Yamas, no? At saka yung media team. Nung una, no, talagang one time na binuksan ko ng maaga yung yung sa morning prayer, tahimik na tahimik. Tapos maya-maya nakarinig ako ng boses. Nakakatakot po yung boses. Sumigaw, malakas na malakas hanggang sa humina. Napatayo ako doon sa inuupuan ko kasi nasa morning prayer ako. Napatayo ako, kinilabutan ako. No? Tapos ni-rebuke ko. Tapos saka naman dumating yung yung music. Pinlay yung music. Nung pala yung
yung kaaway natin, umaattend ng morning prayer. Kaya lang, hindi niya na nakayanan yung presensya ng Panginoon. Kaya umalis siya. Amen. So ngayon, patuloy tayong nagpapatuloy ang morning prayer natin. So makiisa tayo. Amen po ba? So yan, purihin ng Panginoon. So sinabi ko kay Sister Serily, mas narinig mo ba yung narinig ko? Hindi. Sa iyo pinarinig ng Panginoon. Kaya yung tinitestimony ko sa inyo sa oras na to, kasi alam mo yung naman ang kaaway, lagi yung handa na tayo ay pasukin. So kung hindi tayo handa sa ating prayer life, talagang papasok at papasok yan. So ang ating topic for today about there's a power of prayer. So call to me, ito ay matatagpuan sa Jeremiah 33 verse 3. Ang sabi doon, call to me, and I will answer you and show a great and mighty things which you do not know. So dito sa talatang ito, hihimay-himayin natin yan. Kung focus tayo doon sa talatang ito. No? Nung marinig ko to, sabi ko, meron palang line sa Jesus Christ. No? Jeremiah 33 verse 3. Huwag niyong kalimutan yan, ha? Okay. So, number 1. Okay, next. Okay, number 1, invitations of the believers, no? So makikita natin nung panahon na uso-uso yung superhero, no? Isa sa mga request ng superhero na marinig niya lahat ng mga prayer request ng buong mundo. Ewan ko kung napanood niyo yun. Pero napanood ko yun, no? So yung request niya na grant, diba? So lahat ng mga prayer request ng buong mundo, naririnig niya. Meron nakakatawa, tumatawa din siya. Yung mga request niya, yung mga prayer request nila. Kasi ba naman buong mundo naririnig niya yung prayer request. Hanggang sa dumating yung punto na yun, wala na siyang katahimikan. Hanggang sa kanya pagtulog, naririnig pa rin niya yung mga prayer request ng mga tao. No? So ano makikita natin dito? Sa lahat, sa mundong ito, lahat ng mga prayer request natin, lahat ng mga petition natin sa Lord ay naririnig ng Lord. Amen po ba? So ito ay invitation sa mga mananampalataya. Amen. So sino dito ang mananampalataya? Amen, lahat tayo. Kasi kung hindi tayo mananampalataya, wala tayo dito. Amen po ba? So sabi nga, ito ay invitasyon sa mga believers, sa mga mananampalataya. No? Ang panalangin ay paanyaya ng Diyos sa kanyang mga anak. Ibig sabihin, eksklusibo para sa kanyang mga anak. Amen po ba? At hindi tayo hindi tayo pinapalayas ng Lord, hindi tayo tinataboy, no? Ng Panginoon pag tayo ay mahina, pag tayo ay takot, o kaya pag tayo ay nasa puntong nalilito. Diba? Hindi niya tayo tinataboy. Kaya nasabi ng Panginoon, call unto me. Lumapit ka sa akin. No? Ayan. So sa halip na tinatawag niya tayong lumapit sa Kanya sa panahon na tayo ay natatakot, no? Meron tayong kalituhan sa buhay, o kaya ay tayo ay nanghihina, no? Dapat mas lalo tayong lumapit sa Panginoon. Amen po ba? Pag ikaw ay nanghihina, i-force mo na yung sarili mo. Ikaw na mismo ang lumapit sa Panginoon. Kasi sa buhay ko, yun ang ginagawa ko. No? Pag meron kang pagsubok sa buhay na hindi mo na kaya, lapit, call unto me. Sabi ni Lord. No? Hindi tayo tataboy ng Panginoon. Amen. Amen po ba? Oo, hindi mawawala ang takot. Pero hindi ang takot ang masusunod sa buhay natin. Amen po ba? Huwag mong hayaan yung takot na masunod sa buhay mo. Manghihina ka talaga. Malilito ka talaga. Mawawala ka sa focus ng Panginoon, sa Panginoon. No? Ayan. Ang Diyos mismo ang nag-iimbita na lumapit tayo sa Kanya sa pamagitan ng panalangin. Okay? Ang salitang call, no? Ito ay larawan ng isang taong umaasa at nagtitiwala sa Kanya. Amen po ba? Siyempre, pag lumapit ka sa Panginoon, hindi ito kahinaan. Ito'y kalakasan. Pansin nyo ba? Pag tayo lumalapit tayo na pala sa worship Ang lakas ng boses, parang meron tayong maraming speaker dito.
Ayan. So talagang ma-up yung ano mo, spirit mo eh, no? Ayan. So, ito ay larawan ng isang taong umaasa at nagtitiwala sa Panginoon. Kaya pag tayo ay lumarating sa matinding pagsubok sa buhay, sabi ng Panginoon, call unto me. Tumawag ka sa akin. No? Wala naman tayong pupuntahan eh, kundi si Lord lang. Amen po ba? Okay. Sabi nga ni Isaias, sa panahon na ikaw ay natatakot, ako'y kasama mo. Amen. Biro mo yung kasama mo si Lord sa panahon na ikaw ay natatakot. Pero may isang bagay si Lord na hindi ka sasamahan. Alam niyo ba kung bakit? Sino mahilig dito sa mga nakakatakot na movie? Asang kamay. No? Ayan. Bakit ba kasi nanonood kayo nakakatakot na palabas? Kasi may mga spirit ka na lumalabas sa TV eh, no? Na hindi mo nalalaman. Kaya warning lang sa atin bilang isang Kristiyano, huwag tayong manonood ng mga nakakatakot, no? Alam mo, meron akong isang anak eh, mahilig siya sa sa mga horror na ganyan. Hindi ko na sabihin kung sino, baka mamaya eh, mama, ako na naman inano mo. Yan. Nakakatakot, no? Eh, hindi daw si Mary Ann yun, no? Ay, mahilig siyang manood ng nakakatakot, no? Ayan, hindi ka sasamahan ng Panginoon, eh, lalo ka matatakot doon. One time, nanood siya ng nakakatakot. So, yung napanood siya, talaga nakakatakot. Hindi ko naman pinapanood, pero sa kanya, nakikita ko na natakot siya. No? Hanggang sa pagtulog niya. No? Nakakakita siya ng mga bagay-bagay. Mama, may nakita. Sabi ko, ano ba nangyayari sa'yo? Minsan meron daw sumisilip daw sa kwarto niya. No? At may time na yung kwarto niya, yung pinto, kinakalampak ng gano'n. Wala naman hangin. Naku, grabe. May battle dito. Sabi ko, ano pinagagawa mo? Bakit yung kwarto mo ginaganyan, inuuga ng todo. Sabi ko, may battle dito. Alam niyo bakit? Nagpunta ako doon sa kwarto niya. Ang ginawa ko, pinag-pray. Ano bang ginagawa mo? Nanood ako, mama, na nakakatakot. Huwag ka na kasi manood na nakakatakot. Lalo kang tatakutin. Hindi ka sasamahan ng Panginoon. Lalo kang tatakutin. No? Kaya mula noon, ang ginawa ko, pinag-pray ko. Taas ang dalawa kong kamay. Habang pinag-pray ko, pinapalayas ko yung mga masamang espiritu doon sa kwarto niya. Bagin doon sa pinto. Talaga naman, grabe, inuuga ng todo na gano'n. No? Ang nangyari, nung pinag-pray ko, sabi ko, huwag ka nang manonood ha. Huwag ka nang manonood ng nakakatakot. So, warning sa inyo, huwag na kayong manonood ng nakakatakot. Kung manonood man kayo, i-lay hands nyo yung TV nyo. Bakit? Kasi may mga espiritu dyan na lumalabas na hindi nyo alam. Susundan kayo hanggang sa pagtulog nyo. No? Eh, yan. So, purihin ng Panginoon. So, wag na tayong manonood na nakakatakot. Okay? Ang sabi ni Joshua, sabi dito, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob sapagkat kasama mo ang Diyos. Amen po ba? Sa panahon na dumarating yung mga pagsubok sa buhay natin, kailangan magpakatatag tayo. Kasi may promise si Lord eh, sasamahan ka. Amen. Sasamahan tayo. Amen. No? At sabi pa sa mga awit, kapag ako'y natatakot, sa iyo ako nagtitiwala. Amen po ba? Once na dumarating sa iyo yung takot sa buhay, kailangan lumapit tayo sa Panginoon. Siyempre, pag ikaw ay lumalapit sa Panginoon, kailangan ikaw ay nagtitiwala. Amen. Amen. Okay? Minsan, no, pagka ang tao ay wala ng lakas, may Diyos na handang makinig. May Diyos na handang makinig, no? Sa lahat ng bagay, no? Dumulog ka lang sa Panginoon. Kaya nga sabi nga invitations for the believers. Call unto me. No? Makikinig ako, handa akong makinig. Kaya minsan ang tao, no? Kapag may problema, anong ginagawa? Inuuna muna lumapit sa tao. Di ba? Eh minsan yung tao hindi mo pagkakatiwalaan eh. No, may pagkakataon na chichika ka pa, no? Eh kasi nangyari yan sa akin, no? So, marami akong problema nung panahon na yon. Wala pang asawa si Mayan. Marami kong problema. So, lumapit ako doon sa asawa ng pastor. Dinami ko lahat ng problema ko. Nalaman na ng kongregasyon. No? So, meron tayong pwedeng lapitan, no? Sa ating leader.
Pastora Seni, no? Pwede natin siyang pagkatiwalaan. No? Handa siyang makinig. Hindi niya ipagchichika yan. Yung mag-asawa, diba? Kasi ako mapagmasid ako eh. Tinitingnan ko, no? Yan. So, pero ngunit ang tunay na kapayapaan ay matatagpuan lamang sa presensya ng Panginoon. Amen po ba? Kaya, pag marami kang problema sa buhay, iiyak mo lang. Kasi nangyari yan sa buhay ko eh. Wala akong ginawa kundi umiyak. Wala nang lumalabas sa bibig ko kundi iyak. Hindi ko alam kung ilang oras ako iyak ng iyak sa Panginoon. Kasi inaalala ko yung nung panahon na naglilingkod ako sa Panginoon, hindi na ako nakaka-attend dahil sa business. Hindi na rin ako nakakasimba, no? Kasi siyempre pag linggo malakas, no? Nakakalimutan ko na yung cell group ko, no? Hindi na ako nagta-tithes. Minsan nagdi-disobey na rin ako sa leader, no? So lahat 'yon iniyak ko sa Panginoon, pinagsisihan ko 'yon, no? Yan. So minsan nga, no, may mga pagsubok sa buhay natin na hindi natin mabigkas ng ating mga bibig. Iiyak mo lang sa Lord. Amen. Amen. May kausap pa ba ako? Amen. Okay? So, purihin ng Panginoon, sabi nga, ano yung application na makukuha natin? Hindi pa tayo tapos sa application lang to, doon sa ating topic, no? So, doon sa invitation of the believers, yung sinasabi, call unto me. Ang ating makukuha application dito, kapag mabigat na ang puso mo, anong dapat mong gawin? Manalangin. Amen po ba? Manalangin. Kasi pag mabigat na yung puso mo, pati yung kaisipan mo, ang dami-dami ng kung ano-anong umaano doon, no? Minsan nagkakasakit ka pa sa puso, diba? Hindi biro yung depression, hindi biro ang anxiety, hindi biro ang stress, diba? Meron ang testimony sa FB kung nabasa niyo, si Sarah, ano ba yun? Okay, din, no? Nasa kanya na ang lahat. Puro siya trabaho, no? Ayan. So, ang nangyari, inatake siya sa puso. Buti na lang nakasurvive siya, no? So, dito makikita natin na once na nabibigatan ka na sa problema mo, lapit tayo sa Panginoon. Call unto me, sabi ni Lord. Amen po ba? Ewan ko kung narinig yung testimony nito ng ating ibang pastor sa ibang church. Kasi nag-ano siya eh, parang nag-testimony siya sa akin. Hindi ko alam kung sino nakarinig dito. Siya yung pastor na may hinahawakang church. Dahil marami siyang problema sa church, problema sa mga anak, problema sa asawa, sa pamilya. Nagkapatong-patong na yung problema niya. No? Hanggang sa punto na gusto na niya magpakamatay. Na nga yung lubid, sabi niya, alam mo, nakahanda na yung lubid papakamatay na ako. Pastor yun believer yun. Diba? Di ako makapaniwala nung sinabi niya sa akin. Sabi niya, magpapakamatay na ako. Sobrang dami ng problema ko sa church, sa anak, sa family. Nagkapatong-patong na. Kaya yun lang daw ang gusto niya, magpakamatay na lang. Buti, kinausap siya ng Panginoon. Hindi natuloy. Amen po ba? So ngayon, okay na siya. Hindi ko sasabihin kung sino siya. Pero kung ako iisahin nyo, sasabihin ko na din. Pag one-on-one, sasabihin ko na rin sa inyo. Yan. Pero kala nyo, sasabihin ko sa inyo. Okay. So, bago ka magreklamo, manalangin ka muna. Di ba may mga taong reklamador? Puro negative ang lumalabas sa bibig. Minsan sinabi ko, ni-review ko ba, nanalangin ka ba? Tapos hindi siya kumibo. Kasi puro ka reklamo, puro negative yung lumalabas sa bibig mo. Nakakahawa ka. Wala kang ginawa kundi awayin lahat ng mga leaders. Puro negative ang nasa mo. Kaya sabi na, bago ka magreklamo, ang gagawin natin, mag-pray ka muna. Kasi pag na-pray ka, liliwanagan ng Panginoon ang kaisipan mo. Hindi ka na magreklamo. Amen? Okay. Bago ka matulog, anong gagawin? Manalangin muna. Hindi tulog lang, pagod na pagod. Hindi na nakuha ang manalangin, hindi na makuha magbasa ng Biblia. Napuyat na sa laro ng ML. No? Kaya minsan nahihirapan ako doon sa mga kabataan ko sa amin kasi nagigising sila alas 10. Ang service dito alas 8. Di paano ko dyan sila no?
Ayan. So, bago tayo matulog, manalangin muna tayo. Hindi natin magpasalamat tayo sa Panginoon, lahat ng mga bagay na ating na-receive, na-encounter sa buong magdamag. And, amen po ba? Yan. So, wag natin kakalimutan, bago matulog, manalangin muna. Okay? At bago ka magdesisyon, manalangin ka muna. Diba? Huwag ka muna magdesisyon. Kasi pag hindi ka lumapit sa Panginoon at manalangin muna, minsan nagpumapalpak. Amen. Akala mo yun na, pero mali pala yun. Kaya ang ano niyan, ang huli niyan, mali pa rin. Sayang lang. Diba? Katulad na lang ni Haring David. Alam mo si Haring David? Sa lahat ng laban, panalo siya. Bakit? Kasi sa bawat laban niya, hindi siya nagdidesisyon. Lumalapit muna siya sa Lord. Amen. Kaya sa lahat ng laban niya, panalo sila. No? Ganyan si Haring David. Hindi siya nagdidesisyon ng sarili niya. So, sana ganun naman tayo. No? Sa lahat ng mga plano o mga bagay na paplanuhin natin sa buhay, wag agad-agad tayo magdesisyon. No? Idulog natin muna sa Panginoon. Amen. Call unto me, sabi ng Panginoon. Amen. Okay? Bago ka sumuko, mag-pray ka muna. Amen. Wala pa tayo sa wala pa sa finish line. Di ba? Nasa tayo, nasa takbuhan pa lang tayo, wala pa tayo doon. Kaya sa oras na gusto mo na sumuko, Lord, ayoko na! Ang daming ambagan! Ang daming mga bayarin! Di ba? Oh, di ba? So, bago ka sumuko, mag-pray ka muna. Pag tinawag ka ng Panginoon sa ministry na yan, ipaglaban mo, huwag ka sumuko. Amen. Paglaban mo yung calling mo sa Lord. Diba? Kaya nakakalungkot, may mga leaders na sumusuko. Diba? Kaya bago ka sumuko, mag-pray ka muna kung anong kalooban ng Panginoon. Ilagay ka sa ministry na yan, no? Ipaglaban mo ang calling mo sa Lord. Amen. So, wala pa tayo sa finish line. Okay? And then, sabi pa nga doon, ano pang sabi? No? Sa halip na takot at pagdududa, anong dapat? Mag-pray. Pray with faith. No? Manalangin ka na may pananampalataya. No? At sa halip na sa katapusang walang instead of endless question mark, no? Walang katapusan yung pagtatanong mo, Lord, ano ba to? No? So, ang gawin mo ay mag-pray with trust. Manalangin ka na merong pagtitiwala, pananampalataya sa Panginoon. Amen. Before checking the word, seek the Lord first. Diba? Amen. Start every day with prayer. Huwag muna natin kunin yung cellphone. Ano ba nangyari? Ano ba nangyari sa Senado? Ba't nag-away-away na sila doon? Yun agad no? So, kailangan unahin muna si Lord. Alam mo sila magkagulo dyan. Kontrolado ng Panginoon ang lahat ng bagay. Amen. Pinahilulutan ng Panginoon yung mga bagay na yan. Hindi natin alam kung ano yung kalooban ng Panginoon. So, kailangan lamang ay unahin muna natin si Lord. Amen? Start every day with prayer. Amen. Okay, next. Ayan. Next po. Sabi sa Jeremiah 33. Okay. Next. Okay, sabi doon, sa two supplications of the believers. Ano ba ibig sabihin nito? Ito yung pananalangin, merong pagpapakumbaba, taimtim na nananalangin, taimtim na nagsusumamo sa Panginoon. Dapat ganun tayo. Diba? No? Kasi yung supplications of the believers. Sabi nga, and I will answer you. Amen. Kanina, call unto me, I will answer you. Ito yung pangalawa. No? Sabi ng ang Diyos ay Diyos na sumasagot sa panalangin. Naniniwala ba kayo doon? Amen. Ang Diyos ay sumasagot sa mga panalangin ng bawat isa. Sa dami ng tao o sa dami ng mga believers dito sa mundong ito, may sagot ang Panginoon sa bawat panalangin natin. Amen. Okay? So, sabi nga, maaaring hindi laging ayon sa gusto natin ang sagot, ngunit laging ayon sa kalooban ng Panginoon. Amen. Amen. So, lahat ng mga padalangin natin, ayon sa kalooban ng Panginoon. No?
Pag may mga pagkakataon na, ay, hindi kalooban ng Panginoon, ganun na lang. Bakit naman kasi, hindi natin ginawa yung ganun kasi. Hindi kalooban ng Panginoon hindi yun ang layunin Ganun lang kasimple. Diba? Huwag mo ipagpilitan, hindi kasi kalooban ng Panginoon. Hindi yan yung layunin ng Lord sa atin. Amen. Palampakan natin ang Panginoon dyan. Okay? So may mga panalangin yes, may panalangin wait, sabi ng Lord, at mayroong no. Yan yung mga nais ng Panginoon na ibigay sa atin. Merong yes, merong wait, merong no. Okay? Okay. Ngunit lahat ng ito ay may layunin. Ang Diyos ay hindi bingi sa iyak ng kanyang mga anak. Amen po ba? Hindi siya bingi. Alam mo ninyo matagal na akong humihingi sa Lord. Magkaroon kami ng sariling daanan. Yung isang dekada ba 10 years pa lang. Amen. So, 2 dekada na ako nagpipray. Wala pang sagot, no? Pero ngayon, no, pinatawag ako sa barangay na sabi niya, bibigyan kita ng petition para andin mo sa mga, sa mga Block 4, palista mo yung pangalan nila kasi wala kami sariling daanan. Yung daanan namin doon na napakalaki, no? Inanuhan na, tinirhan na ng mga tao, no? Ayan. So kami na nagbabayad ng amilyar, wala kami sariling daanan. Pinagsasarahan kami ng mga nagdadaanan namin. Doon sa taas, sinaraduhan na kasi lote nila yon. Doon naman sa dinadaanan namin ngayon, may balak silang sa isaraduhan. Kaya hindi po ako nag-iimbita sa bahay kasi bago kayo pumunta sa bahay namin, nila, labahan nila yon, hugasan nila yon, no? Ayan. So isa sa mga bagay na hiniling ko sa Lord, Lord, bago naman ako mawala sa mundong ibabaw, bigyan mo naman kami sarili naming daanan, no? Pero ngayon okay na, meron na ako nakikitang kaliwanagan doon sa aking prayer. Biro mo, 2 dekada na mahigit, no? Kaya maghintay tayo, no? Kasi hindi pa yung tama, no? Tamang panahon. May mga sagot siya kahit hindi laging ayon sa gusto natin o sa oras na gusto natin. Yan. So hindi tayo ang masusunod kundi si Lord. Amen. Maging ang ating Panginoong Kristo, no, ipinakita niya na ang panalangin ay hindi kahinaan, kundi kalakasan, no, ng isang mananampalataya. So, bakit tayo manalangin? Kasi doon tayo magbibigyan ng Panginoon ng lakas para mapagtagumpayan natin. Tagumpay na tayo, no? Para maharap natin yung mga problemang dumarating sa buhay natin. No, kalakasan natin pag once na tayo ay nanalangin. Hindi kahinaan yun. Amen. Yan. Kaya minsan ikaw mo naman na lang, ayoko nga. Diba? Naririnig sa Bible study. Ikaw naman na lang, ayoko nga. No? Yan, nung panahon na yun, ganun ako ayoko nga. Pero, mapalad ka, blessed ka, pag ikaw ay tinoka sa pananalangin. Bakit? Ikaw ang daluyan ng pagpapala. Amen. Amen. Sabi nga, ang Diyos ay hindi sinungaling, sabi doon sa bilang. So ito'y pinangahawakan ko nung bago-bago pa lang ako sa Panginoon. Sabi niya, ang Diyos ay hindi sinungaling tulad ng tao. No? Aray nako. No? So totoo yun. Si Lord hindi sinungaling tulad ng tao. Okay? Ang isipan niya ay hindi nagbabago. No? Pag sinabi niya, kanyang gagawin, at ang kanyang pangako ay kanyang tutuparin. Pag sinabi ng Lord, gagawin niya. Hindi siya nagpabago mula noon hanggang ngayon at magpakailanman. Hindi siya nagpabago. Pag sinabi niya, pag nangako siya, tutuparin niya. Amen. Kaya sa buhay natin, no, matuto tayong maghintay. Okay? Yan. So ano ang application na makikita natin sa talatang ito? Sabi nga, huwag tayong titigil, no? Manalangin. Okay? Kahit alam natin na tahimik ang langit. Pray ako ng pray, pero aramdam ko parang walang sagot. Parang tahimik. No? Pero sabi ng Lord, huwag kang titigil sa pananalangin. Ang Diyos ay kumikilos kahit hindi mo nakikita ang sagot. Amen po ba? Kasi alam mo, sa bawat panalangin natin, nakikipagbunog pa yung mga anghel doon sa kalangitan. Bago yung pumunta sa atin, yung sagot natin, nakikipagbunog pa yan. Tsak, tsak, tsak.
Doon sa mga, mga kaaway doon sa kalangitan, ano ba yung mga evil spirit. Sila yung humahadlang doon sa ating panalangin. No? Nakikipagbaka pa yan doon, nakikipaglaban pa yan doon. Ang kaso naman, nung panalo na sila, wala na yung nag-request ng panalangin, tumalikod na. You know? Hindi nagtiyaga. Oo na nga, yan na nga yung niya yung sagot sa panalangin. Kaso, yung nanalangin, wala na. No? Kaya yun, magtiyaga tayo sa panalangin. No? Pananalangin. Okay, next. Number 3. Yan. Number 3, revelations of the believers. Alam po nyo, sabi nga dito, and I show the great and mighty things, no? Sabi ng Jeremiah 3, verse, B, no? Yan. Sabi nga, kapag tayo na nanalangin, ipinapakita ng Diyos ang bagay na hindi natin kayang unawain sa sarili nating karunungan. Diba si Job? Diba? Maraming bagay na tinatanong si Job sa Panginoon. Kasi alam naman niya, kung babasahin niyo yung book na Job, no, makikita natin na puno-puno siya ng mga pagsubok sa buhay. Amen po ba? Hindi niya maunawaan. Minsan sa buhay natin, nagtatanong tayo, Lord, bakit? Naglilingkod naman ako sa iyo. Nagtatimes naman ako. Lagi naman akong present sa morning prayer. Lagi akong present sa worship, no? Sa pananambahan. Hindi ko maunawaan, Lord, ba't nangyari ang mga bagay na to sa buhay ko? Diba? Maging si Job, hindi niya maintindihan, hindi niya maunawaan. Kasi si Job nanumuhay siya ayon sa kalooban ng Panginoon, kalugod-lugod sa Panginoon. No? Pero at the end, no, dahil sa katapatan at pagtitiwala ni Job sa Panginoon, anong nangyari? Blessed pa siya. Double-double no? Yan. Ang panalangin ay hindi lamang paghingi. No? Pag lumapit ka sa Panginoon, huwag lang hingi ng hingi. No? Ito ay pakikinig sa tinig ng Diyos. Amen po ba? Narinig niyo ba yung tingin ng Diyos? Ang audible voice talaga. Pag narinig mo siya, andun yung payapang puso mo. No? Hindi katulad nung narinig mo yung kaaway, iba. Meron kang takot. Kasi naranasan ko yan, no? One time, nagbabasa ako ng libro. Yung binabasa ko yung mga testimony ng mga Christian. No? Habang binabasa ko doon sa gabi, nag-blackout. Blackout siya. Tapos sabi ni Lord, meron diyang lalabas na malaking pusa, itim. Alam yung ginawa, humarap siya sa akin. Nagkatitigan kami. No? Tumitig siya sa akin, tinitigan ko rin siya. Alam mo, niya, takutin ako. Nakakatakot yung mata niya. No? Tapos, tingin, nakatayo siya tingin siya sa akin. Sabi ko, alis! In Jesus' name, tumbak ka maripas ng takbo. No? Nun? Minsan kasi, sa buhay natin, may mga warning si Lord. May mga revelation siya. Amen? Okay. So, one time, no, sa aking pananalangin umaga, binuksan ko yung pinto. Okay, nanalangin ako doon sa harapan ng pinto. Habang ako yung nananalangin, narinig ko yung tinig ng Lord. Sabi niya, may ahas. May ahas sa pinto. Nakaganyan sa'yo. So, hindi ako natakot kasi nasa prayer ako May ahas. Na sa'yo, sabi ganyan. Tapos, nung matapos ang mag-pray na, nakatayo na talaga yung ahas. Nakaganyan, tutuklawin na ako. Tapos, siyempre, nalangin ako na wala yung takot ko. Di ba pag tayo nakita ng ahas, titili tayo, ahas! Di ba ganon? No? Pero nung panahon na yun, no, pag bulad ko ng mata ko, wala, tinitigan ko lang siya. No? Para ang niya, takutin ako. Yun ang sabi niya, para takutin ka. No? So, ang ginawa ko, magtitigan kami. Sabi ko, in Jesus' name, layas. Gumano siya, di ba dapat bababa? Ang ginawa, umikot siya ng ganon. Tapos lumabas. Sumuksok siya doon sa mga kariton. Ginawa kong tosta siya. Namatay. No? So may mga warning si Lord. May mga revelation sa buhay natin. Kaya lang dapat tayo maging sensitive. No? Kung ano yung tinig na ating naririnig. No? Amen. Okay. Habang lumalalim ang ating pananalangin,
ay lumalalim din ang pakilala natin sa Panginoon. Amen po ba? Diba? Dati hindi natin kilala si Lord eh. Pero pag tayo ay nananalangin, mas lalo natin siya nakikilala. Sasabayan mo pa ng pagbabasa ng Biblia. No? Magre-reveal sa atin ng Panginoon. Amen po ma. Mas malalo pa natin siyang makikilala. Amen. Okay? So may mga biyaya, oportunidad, no? At himala na matutuklasan tayo once na ang isang tao ay madalanginin. No? Meron ako isang testimony nung panahon na bagong-bago pa lang ako. Dadaanin ko kayo sa testimony kasi ito yung nangyari sa buhay ko. May isang pastor, hindi pa ako dito sa Joshua. Doon pa ako sa San Pedro. So, yung pastor namin, umiikot yan sa GMA. Binibisita kami. Weekends, binibisita kami. So, yung pastor na niyaya ako, sabi niya, punta tayo doon sa kay Aling Sabi ko, bakit po? Kasi mayroon siyang sakit. No? Matagal na niya itong dinadaing. No? Kasi yung panahon na yon malayo ang doktor, malayo ang hospital. So, punta kami. Sabi niya, ipatong mo yung kamay mo doon sa may sakit. Eh, bago-bago pa lang. Ba't ako? Sabi yung isip ko. Di ba dapat siya? Kasi siya ang pastor eh. Sa isip ko lang Kasi siya yung anointed eh. Di ba? So, nangyari, ipatong mo yung kamay mo doon sa may sakit. Tapos, ang ginawa niya, nilihans niya ako. No? Sabi niya, pinatong din niya yung kamay niya sa balikat ko. Tapos, nung pinatong ko yung kamay ko doon sa may sakit, mayroong kakaibang talagang kapangyarihan na dumaing. Medyo hindi ko pa alam yun. Bago-bago pa lang ako. May kakaibang kapangyarihan na dumaloy sa akin mula sa kanya papunta doon sa may sakit. Alam mo, ang testimony nung babae na yun, purihin ng Panginoon, gumaling siya doon sa kanyang, nung pala cancer na. No? So, merong himala na ginagawa ang Panginoon sa isang taong nananalangin, nananatiling nananalangin sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Ayan. Sa madaling salita, kapag may mahirap tayong sitwasyon, ang dapat nating gawin ay manalangin. Manalangin ka. May ipapakita ang Diyos na hindi mo kayang makitang mag-isa. Sabi niya, I will show you the great and the mighty things. No? So, tingnan natin halimbawa si Jeremiah. Ewan ko kung nabasa niyo na to. No? Si Jeremiah, nung panahon na yan, nasa kulungan siya. At tapos, siya ay kinuusap ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, alam mo Jeremiah, alam mo yung mga Israelita, malapit na silang masakop ng Babylonia. Sabing ganon. Pero, sabi ng Panginoon, darating ang panahon na ang mga Israelita ay manunumbalik sa akin. Alam mo sa panahon na imposible. Kasi alam naman natin ng Israel, di ba? Lalapit sa Panginoon, tatalikod. Gagawa sila ng mga bagay na hindi nakalulugod sa Panginoon, tatalikod sila. Pero ngayon, unti-unti na nanunumbalik ang Israel sa Panginoon. Amen po ba? Amen. No? Kaya imposible, no? Sabi ni Jeremiah, imposible na ang mga Israel ay manumbalik sa iyo. Pero yun ang layunin ng Panginoon. No? Ayan. So mayroong mga dakilang bagay na hindi natin nalalaman na ang Lord lamang ang nakakaalam. No? Ayan. Isa pa, si Daniel. Alam mo ba si Daniel? Di ba mapanalangin si Daniel? Di ba pag nananalangin siya, bukas yung bintana. Nakaluhod siya, nakataas ang kanyang 2 kamay. Faithful siya sa pananalangin, 3 beses siya mag-pray sa loob ng isang araw. O hindi lang siguro. Pero dahil mayroong batas na ibinaba ang hari na walang mananalangin sa inyong Diyos, kundi sa akin lang. Pero si Daniel, kahit bawal, nanalangin pa rin siya. No? Hindi siya natatakot. Di ba mo nakikita nung pag ikaw ay prayer life, lagi ka nananalangin, nawawala yung takot sa yung bahala na kung ano mangyari. Ganun si Daniel. No? Dahil sumuway siya at bawal, nilagay siya doon sa kulungan ng mga leon. Pero bago siya ilagay doon, bago siya inihagis doon, ang ginawa ng mga anghel, sinarado na yung mga bibig ng mga leon. Diba? Yun yung plano ng Panginoon na mahiwaga, no? Na siya lang nakakaalam. Kaya pagbaksak kay Daniel, paano mo na yung mga leon. Amen po ba? Gutom na gutom ang leon eh. Pag binaksak ka doon at hindi sinarado ng Panginoon, ubos ka. Pero bago siya, ito lang yung revelation na binigay sa akin ng Panginoon. Bago siya
nilaglag doon sa balon. Tinikom na ng Panginoon yung bibig ng mga leon. Amen po ba? May mga bagay na ginagawa ang Panginoon sa buhay natin na hindi na natin nalalam. Minsan nabibigla ka na lang. Talaga? Di ba? Mabibigla ka na lang eh. No? Masasabi mo, kay buti-buti mo, Panginoon. Tunay na ikaw ay Diyos. Diyos na dumidinig sa lahat ng panalangin. Amen po ba? Okay. Si Pablo, no? Nung nasa kulungan siya, anong ginawa ni Pablo at saka ni Silas? Nag-pray. Nag-pray lang sila doon. Nag-worship sa Lord. Nag-pray. At sa kanilang pagpipray at pagpupuri sa Panginoon, dumating yung the one. Ano ba yung the one? The big one pala. Di ba? Oh, the big one, lumindol. Siguro yung lindol no yun, napakalakas. Kasi sinabi sa Biblia, nabukas ang mga pinto. No? Parang meron kayo diyang mga sikreto dyan, ano? Nabukas ang mga pinto. Kaya sabi ko, siguro Lord, malakas yung lindol na yun. Kasi nabukas ang mga pinto eh. No? Yun yung mga bagay at sila ay nakawala. Yun yung mga bagay na talagang hindi kaya nila Pablo at Sila sa panahon na yun. Si Lord lang ang makakagawa noon. Amen. Merong mga bagay na nangyayari na hindi natin alam. Amen. Yan. Okay, palakpakan natin ang Panginoon. Okay? So, bilang application daw sa ating sa text na yon, sabi nga, maglaan ng oras araw-araw sa panalangin. No? Magbigay tayo ng oras na pananalangin. Amen. Kahit ano naman palang ginagawa, pwede tayong manalangin. Kasi si Lord kahit nasa lahat ng dako. Amen. Kahit ikaw ay naglalaba, nagluluto, no? Kahit ano, nasa trabaho ka, pwede ka manalangin. Amen. So kailangan lagi lang natin tayong mananalangin. Amen po ba? Ayan. So ang taong malapit sa Diyos ay naging matatag kahit sa gitna ng problema. Diba? Wow, purihin ang Panginoon. Kahit anong problema sa buhay na dinaranas mo sa ngayon, no? Lumapit ka lang sa Panginoon. Amen. Bibigyan ka ng Panginoon ng lakas, no? Ayan, para harapin ang mga problema sa ating buhay. Ang ating Panginoong Kristo ang dahilan kung bakit maaari tayong lumapit na may tapang sa harapan ng Panginoon. Amen po ba? At dahil sa pagmamahal sa atin ng Panginoon, sabi nga doon, no, handa siyang makinig sa ating pananalangin. Amen po. Hindi agad mababago ang sitwasyon, ang sitwasyon mo ngayon, kaya kayang baguhin ng Panginoon ang puso mo. Diba? Isang malaking himala yung pagbabago sa atin ng Panginoon. Mula nung makilala natin si Lord sa buhay natin, malaking himala na yon. Binago ang puso natin, binago ang buhay natin. Alam mo yan, nung panahon na yon, nung hindi pa ako Kristiyano, no? Mahilig po ako magmura. No? Chicken lang sa akin ang pagmumura. Maging masaya ako, malungkot ako, no? Nagmumura ako. No? Pero sabi ko, Lord, ayoko ng ganitong buhay. Ayoko nagmumura. Baguhin mo naman yung puso ko. Alam mo, unti-unti. Kahit ako nagtataka eh. Hindi ko na mabigkas yung mura. Dati chicken lang sa akin. Ganon si Lord, no? Gumagawa sa buhay natin. Binabago ni Lord ang puso natin. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Yan. The enemy doesn't fear your strength. Hindi siya natatakot, yung enemy. Hindi siya natatakot kung anumang lakas na meron ka. Alam mo kung saan siya natatakot? Ano yun? Assignment nyo. Okay. Alam nyo kung saan siya natatakot? Sa disiplina mo sa pananalangin. No? Doon siya natatakot. Kahit sa morning prayer, di ba? Hindi niya na kayanan yung presensya ng Panginoon. Takot siya. Naku, delikado tayo dito. Sabi niya, hindi tayo tatagal dito. Kasi yung mga taong mati ng morning prayer, mga anointed yan. Pag ikaw pala ibabad sa prayer, malayo pa lang, nagliliwanag na yung mukha mo sa kaaway. Sabi niya, wag tayo dyan. Nakikita mo ba yun? Nagliliwanag si Richelle habang kumakanta. Lakas pa ng boses. Hindi tayo pwede dyan. Anointed dyan eh. Amen. Hallelujah, purihin ang Panginoon. So, yun ang kinakatakot ni Satan. Yung tayo ay may disiplina sa pananalangin. Kaya gawin natin, disiplinahin nating sarili na laging lumapit sa Panginoon. Amen. Amen.
Yan. So, the enemy doesn't fear your strength. So, hindi talaga siya natatakot kung ano man lakas na meron ka. Natatakot siya dahil masyado kang disiplina sa prayer life mo. Amen. At sabi nga sa James 5:16, malaki ang nagagawa ng isang taong matuwid. No? Lalo na pag ang tao ay babad sa panalangin. Amen. So, bilang conclusion, no? Okay, conclusion, next. Ayan, tinagalog ko na. Okay, bilang conclusion, sabi nga dito, kapag may isang mananampalataya ay nanatiling nananalangin, nagtitiwala at sumusunod sa Diyos sa gitna ng pagsubok. Pansinin niyo po yung tatlong bagay na yan. No? Pag ang isang mananampalataya ay nanatili sa Diyos, no, sa pananalangin, tatlo yun, nagtitiwala at sumusunod. Kailangan obedience ka. Amen. No? Ayan. Okay. Siya ay nagiging tunay na proof of life. Buhay na patotoo ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Nakikinig, sumasagot, at makapangyarihang kumikilos sa buhay ng kanyang mga anak. Ikaw ay magiging isang buhay na patotoo. Amen. Sa pamilya mo. Meron ka ba ditong pamilya na hindi pa nadadala sa Panginoon? Ipanalangin mo lang. Siyempre, kailangan mabago na muna ang buhay mo. No? Kasi doon ka tinitignan. Sa akin, bilang patotoo tinitignan sa akin ng asawa ko noon yung buhay ko. Paano ako maniniwala sa'yo? Ganun ka pa rin. No? So, Lord, tulungan mo ako. Untiin mo akong baguhin para makita ng asawa ko yung pagbabago ko. Alam mo, walang imposible sa Panginoon Diba? Pag tayo ay nanalangin, panalangin natin ang ating buong sambahayan. Alam mo, masarap na ang buong sambahayan mo ay naglilingkod sa iyo. Kasi sila yung kasama mo. Kaya, ganun na lang ako nagpapasalamat sa Panginoon kasi yung pamilya ko, sama-sama kami naglilingkod sa amin, sa Panginoon. Yung kambal, dati-dati lang, paikot-ikot lang. Ngayon, pasayaw-sayaw na lang, no? Sa Panginoon. Amen. Masarap na ang bawat isa, ang buong pamilya ay naglilingkod sa Panginoon. Wala kang aasahan. Unang-una si Lord. At higit sa lahat, ang pamilya mo, ang magiging kaagapay mo sa ministry. Amen. Kaya, maglingkod na tayo sa Panginoon. Amen. Praise God. Tayo po ay tumayo. Oh, hallelujah, Lord. Purihin at walatingin na yung dakilang pangalan, O God. We worship you, O Lord. Hallelujah, hallelujah.